Purihin ng Panginoon. Pagpatuloy natin ang ating pag-aaral. 100 broadcast. Aklat ng Efeso, chapter 4. Kung re-reviewin natin yung ating mga pinag-aralan na sa aklat ng Efeso, sa chapter 1, sinabi sa atin sa chapter 1 na merong dakilang biyaya na ipinagkaloob ang Panginoon sa atin. Sa chapter 1 din, sinabi sa atin doon na hinihiling ni Apostol Pablo na maintindihan natin itong masaganang biyaya na ito, yung kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Sa chapter 2, binanggit sa atin doon na tayo ay pinaupo na sa kalangitan. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, naligtas tayo. No, na tayo ay may bagong buhay kay Kristo, nilikha tayo para sa Kanya. Sinabi ron yung naiisang katawan na lang tayo. No? Tinanggal na ng Panginoon yung division na naghihiwalay sa atin sa Diyos at tinanggap tayo na bayan niya. Pagdating sa chapter 3, binanggit rito na si Apostol Pablo na tinawag ng Panginoon para ipamahagi itong biyaya na ito. Sa kabila ng kanyang kasalanan, no, sa hindi siya karapat-dapat, ay binigyan siya ng pagkakataon na ipangaral ito sa mga tao. Sinabi rin sa chapter 4 na pagka siya ay naalala niya itong dakilang biyaya ng Diyos sa atin, napapaluhod siya sa tindi nung ating mararanasan na hinanda ng Diyos sa atin at sa tindi ng pagpapala na ipinagkaloob niya sa atin. Pagdating sa chapter 4, no, sinabi rito na tayo ay magkaroon ng pagkakaisa bilang iisang katawan. Tayo ay hindi nahiwa-hiwalay. We are one in Christ at kinakailangan marunong tayong makipagkaisa, mag-unawaan, maging mapagpakumbaba. Ngayon naman, dito tayo sa chapter 4, verse 17 na po tayo. Chapter 4, verse 17. At habang ginagawa ko po ito, nihiling ko sa Panginoon ang kanyang gabay. Ama, pagtulungan niyo po kami sa aming pag-aaral. Lord, wala po kaming pag-asa kung wala kayo. Wala kaming talagang lubos na pangunawa kung wala ang banal na Espiritu. Kaya't hinihiling po namin ang inyong pagsama. Hinihiling ko rin po ang kaunawaan at paglaya na ipagkaloob nyo sa bawat isa na nananatili sa inyong mga salita. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hinihiling ko na palagi nyo po ako ipanalangin. Mahirap pala yung araw-araw na para ka nasa radio broadcast. Natatandaan ko ang daddy ko nung bata-bata pa siya. Ang payo niya dun sa isang pastor natin, kay Kuya Danny, huwag ka magre-radio broadcast na araw-araw dahil mahihirapan ka niyan. Kasi ang daddy noon, radio broadcast niya sa isang istasyon, isang araw lang sa isang linggo, 15 minutes lang. Okay na. At ngayon, tayo na ginagawa natin tong devotion araw-araw, sa tingin siguro ng iba napakadali. Pero ang totoo, sa biyaya lang po lahat ng Panginoon, kaya natin nakakayanan. Kaya palagi niyo po akong ipag-pray na samahan ng Panginoon at tulungan ng Panginoon sa aking pagsasalita. Pero tandaan niyo, sa sino man na nagnanasa na makaunawa ng salita ng Diyos, ang Diyos ay hindi nauubusan ng biyaya. At araw-araw ay nagbibigay ang Panginoon ng pahayag sa lahat ng tao na nag-aantay ng kanyang salita. Okay, chapter 4, verse 17. Sa pangalan ng Panginoon, tandaan niyo yan, pagka may sinasabi sa Biblia at inumpisahan ng ganyan, sa pangalan ng Panginoon, ibig sabihin medyo mabigat yung gustong sabihin sa atin. Sa pangalan ng Panginoon, iginigiit kong huwag na kayong mamuhay gaya ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, walang kabuluhan ang iniisip nila,
dahil nadiliman ang isipan nila sa pangunawa ng mga espiritual na bagay at sa kamangmangan nila na walay sila sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos dahil sa katigasan ng kanilang puso. Dito tayo, kasi madalas pagka binabanggit ang Epeso, ang nababanggit agad biyaya ng Diyos. Dito ngayon maghihiwalay yung totoong biyaya sa hindi totoong biyaya. Dito magkakahiwalay yung totoong nabiyayaan sa totoong hindi naman talaga namumuhay sa biyaya ng Panginoon. Pagkatapos na ituro sa atin yung napakasaganang biyaya ng Panginoon na tayo'y isang pamilya, ang pag-ibig ng Diyos kay Kristo, yung kapangyarihan ng Diyos na available sa atin, saka sinabi ngayon, so, ayang ka na, ginawa ka ng anak, kapatid ka ng Panginoon. So, halika kayo ngayon, sa pangalan ng Panginoon, iginigiit ko, sabi ni Apostol Pablo, sa ibang salin, mas madiin pa yan. Iginigiit kong huwag na kayong mamuhay gaya ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. At pag binasa ko ito, lumalagay sa isip ko, meron pala sa Epeso na kahit na nasa Panginoon na, ang paraan pa rin ng pamumuhay kagaya ng mga hindi nakakakilala. Kaya si Pablo ay iginigiit ito. Now, think. Kung ang pamumuhay nila ay talagang hiwalay na sa mundo, kailangan pa bang ituro sa kanila ito? Kailangan pang sabihin? Sasabihin mo ba sa nagwawalis, magwalis ka? Hindi na, nagwawalis na eh. Sasabihin mo ba sa palaging nananalangin, oy, palagi kang manalangin? Hindi na, nananalangin na nga eh. So pagka sinabi ito na iginigiit kong huwag na kayong mamuhay gaya ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, it means may mga mananampalataya sa Epeso na nasa Panginoon na, pero ang paraan pa rin ng pamumuhay kagaya ng mga hindi nakakakilala sa Diyos. Baliktad ito sa katuruan ng iba na pag nasa biyaya ka na, okay lang yan. Pwede ka ng manigarilyo, pwede kang magbisyo, pwede mong gawin yung kasi covered ka naman, huwag kang mag-alala. O yung pabagsak-bagsak paminsan-minsan, okay na yan, walang problema yan. Hindi, ginigiit nga rito sa pangalan nga ng Panginoon Huwag ka nang mamumuhay ng kagaya ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Walang kabuluhan ang iniisip nila. Yung kagalakan ng sanlibutan, yung kagalakan ng bisyo, yung kagalakan ng layaw, walang kabuluhan ito. Dahil nadiliman ang isipan nila sa pangunawa ng mga espiritual na bagay at sa kamangmangan nila, kahit matalino ka, kahit doktor ka, kahit doctorate ka, sa paningin ng Panginoon, ikaw ay mangmang dahil hindi ka, nawalay sila sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos dahil sa katigasan ng kanilang puso. Now, marami na banggit rito. Una, nadiliman ang isipan nila sa pangunawa ng mga espiritual na bagay. Sabi rito sa 2 Korinto, chapter 4, verse 4. Tingnan niyo kung bakit nadidiliman ang kaisipan ng tao at bakit ang puso nila ay tumitigas na. Bakit nadidiliman? 2 Korinto chapter 4 verse 4. Umpisa natin sa verse 3. Ngunit kung may mga hindi nakakaintindi sa magandang balita na aming ipinapahayag, ito ay ang mga taong napapahamak. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na nagahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yan ang dahilan. Kaya ang kaisipan nila ay bulag sa mga espiritual na bagay. Nabulag sila ng kaaway. Isa sila sa mga nadaya ng kaaway. Mga kapatid, makinig kayo sa akin, si Satanas sa impyerno pupunta yan. Magdurusa yan sa dagat-dagatang apoy. Kaya kung may isang nilalang ka na hindi na dapat pinakikinggan, si Satanas yan dahil sa impyerno ang punta niya. So sabi, at kaya pagka gumagawa ng paraan ng kaaway sa iyo para lumayo ka sa Panginoon, lumayo ka sa kanyang salita, huwag kang papayag, lumabang ka dahil
sa Panginoon ka makinig, nasa kalangitan siya. Now, kasi, so sabi rito, binulag ng kaaway ang kanilang kaisipan. Hindi nila maintindihan yung mga espiritual na bagay. Unang Korinto chapter 2. Verse 14. Unang Korinto chapter 2 verse 14. Hindi mo pwedeng basta basahin ang Biblia at isipin mo na okay na. Dahil ang Biblia ay may kahulugang espiritual. May mga bagay rito na maiintindihan mo dahil historical, pero may mga bagay dito na espiritual na kahit basahin mo, walang magiging epekto sa iyo. Pero kung ang banal na espiritu ay tumutulong sa iyo, yung salita ng Diyos ay bumubukal sa iyo. No? Nagiging para kang, alam nyo mga kapatid, pag nagbasa kayo ng Biblia na ginagabayan kayo ng banal na espiritu, para mong pinapanood sa TV yung binabasa mo. Sa pamamagitan ng banal na espiritu, pinagliliwanag sa iyo yung mga bagay. Minsan, nagtuturo ako sa Bible School at meron akong pinapaliwanag sa kanila. Nakaganon yung isang estudyante, si Apple. At sabi niya sa akin, "Sir, napanood niyo ba sa TV yan?" Sabi ko, "Hindi, pinakita ng banal na espiritu, kaya ngayon pinapaliwanag ko sa inyo." Sa chapter 2, unang Korinto chapter 2, verse 13 natin umpisahan. Unang Korinto chapter 2 verse 13. Kaya nga ipinapangaral namin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga salitang mula sa Espiritu at hindi mula sa karunungan ng tao. Ipinangangaral namin ang espiritual na mga bagay sa mga taong nasa kanila ang Espiritu. No, the preaching of the word by the Spirit is for people who have the Spirit. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay para doon sa mga tao na nasa sa kanila yung banal na espiritu. Kaya pagka may mga tao, halimbawa, nakikinig ng salita ng Diyos, yung mga iba ron ng mga mananampalataya na hindi interesado, wala lang sa kanila, kakaantok naman ito. Pero yung isa na nasa kanya espiritu ng Diyos, halos mangyak-ngyak na, talagang naglulukso na yung damdamin sa loob, sa kagalakan, sa salita ng Diyos. Pwedeng merong isang tao na punong-puno ng banal na espiritu, puspos na puspos. Tapos sa tabi niya naman, may isang tao na kaganyan, antok na antok. Ba't ganun? Kasi yung spiritual blessing ay para sa mga tao na may spiritual na pananahan ng banal na espiritu. Tuloy tayo. Verse 14. Ngunit sa taong wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu dahil para sa kanya ito'y kamangmangan at hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y mauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. So, balik tayo sa aklat ng Efeso, chapter 4. Sabi rito, sa pangalan ng Panginoon, verse 17, iginigiit kong huwag na kayong mamuhay gaya ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, walang kabuluhan ang iniisip nila dahil nadiliman ang isipan nila sa pangunawa ng mga espiritual na bagay at sa kamangmangan nila nawalay sila sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos dahil sa katigasan ng kanilang puso. Kaya pagka may mga hindi Christian, hindi mananampalataya, na inaakit ka sa kung ano-anong mga gawa, Huwag kang nanggagaya sa kanila. Nasa kamangmangan sila, nasa kaliwanagan ka na ngayon. Hindi mo naman kailangan sabihin na, halika rito, wag na, nasa kamangmangan kayo, sinabi ni pastor yan. Wala sa inyong spirito, hindi nyo maintindihan ang mga spiritual na bagay. Hindi, wag ka nang mag-emote. Wag ka nang magpaka-pantas sa harapan nila. Anong maganda pangontra niyan, pastor? Lumayo. Lumayo ka na lang. Tumahimik ka na lang. Kung gusto nga aakay. Kung gusto mo akayin sila, umpisahan mo muna, ipakita sa kanila na iba ka. Hindi mo maaakay ang isang tao na ginagaya mo. Para maakay mo sila, una, kailangan makita na magkaiba kayo. Hindi kayo pareho. Pero sa hindi nyo pagkakapareho, kinakailangan, mabait ka pa rin sa kanila, magalang ka, mapagpakumbaba ka. Pagkatapos, todohan nyo ng prayer na makaunawa sila. Kasi, 2 Korinto ulit tayo. Chapter 3.
verse 16. Ikalawang Korinto, chapter 3, verse 16. 2 Corinthians 3:16. Sabi rito, ngunit kung lalapit ang tao sa Panginoon, maaalis ang takip sa kanilang isipan. Yun lang ang kailangan para ang isang tao ay makasumpong ng kaunawaan sa Panginoon. Kailangan lumapit siya ng buong puso. Sabi nga ng Panginoon sa Mateo chapter 18, magsiparito kayo sa akin. Magsiparito kayo, yung mga napapagal, mga nabibigatan, hali kayo rito. Hindi sinabi ng Panginoon, bibigatan ba kayo? Ayan na ako. Hindi, kayo lumapit. You need to have that willingness. Ikaw ang lumapit sa Panginoon. Okay, tuloy tayo. Verse 19. Efeso chapter 4, verse 19. Nawalan na sila ng kahihiyan, kaya nawili sila sa kahalayan at laging sabik na sabik gumawa ng karumihan. Ito na yung mga adik sa kasalanan. Mas masaya sa paggawa ng mali. No, mas ang gusto ay yung kalayawan. Pagka aayain mo sa Panginoon, ayaw, lumalayo. Pero pag sa kalayawan, dyan tayo. Tatandaan ko minsan, papunta kami sa isang Bible study. Merong isang kapatiran, inaaya niya yung kaibigan niya. Oh, pre, halika, dumalo ka sa Bible study. Papunta kami dyan. Sabi ng niya, naka-speakerphone, sabi ng kausap niya, naku, ano pa tayo, busy pa tayo. Ikaw naman, kung inuman tayo dati, lagi kita naaaya. Ayan, kung inuman, sige. Pero pag salita ng Diyos, wag muna. Yun yung mga tao na hindi natin dapat samahan. Humiwalay tayo ng dorm? Humiwalay tayo ng trabaho? Hindi, dahil kailangan tayo maging liwanag sa kanila. Pero pagka sila ay nang aakit at namumuhay sa mga bagay na makamundo, manindigan tayo. Magiging liwanag tayo kung hindi tayo gagaya sa kadiliman. Verse 20, ngunit hindi ganyan ang natutunan nyo tungkol kay Kristo, tandaan nyo. Hindi itinuro kailanman ng Panginoon na pagka nasa Kanya ka na, pwede ka na mamuhay na masama dahil ako na bahala sa iyo, total, may passes ka na. Meron kang passes na mahabang-mahaba na sa tuwing magkakasala ka, ibibigay mo yung passes na yan, ibibigay mo. Kaya lagi kang absuelto. Hindi ganyan ang natutunan nyo kay Kristo. Ang itinuro ng Panginoon ay mamuhay ka sa bagong buhay. Bibigyan ka niya ng panibagong buhay. Now, huwag niyong i-misunderstand po mga kapatid. May mga tao na hirap na sumuko. May mga tao na hirap umiwas sa kasalanan. Anong dapat gawin doon? Ilayo na yan, wag nang padaluhin yan. Hindi, lalo tayong lumapit sa Panginoon. Dahil yung hindi natin kayang baguhin, yung hindi natin kayang gawin, tutulungan tayo ng Panginoon na magbago habang lumalapit tayo sa Kanya. Babalik ako sa 2 Korinto, chapter 3. Sikat na sikat ang Korinto ngayon. 2 Korinto, chapter 3, verse 18. Umpisa natin sa verse 16. Sabi rito, 2 Korinto, chapter 3, verse 16. Ngunit kung lalapit ang tao sa Panginoon, maaalis ang takip sa sa kanilang isipan. So, lumapit ka lang sa Panginoon. Mawawala yung takip sa isipan mo. 17. Ngayon, ang binabanggit ditong Panginoon ay ang banal na Espiritu, at kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. Okay, lumapit ka sa Panginoon, at dahil binigay sa iyo ang banal na Espiritu, tandaan mo, malaya ka na. Hindi mo na pwedeng sabihin na, hindi ko po kaya kasi mahirap pa talaga. Hindi, malaya ka na. Kamayan mo lang po muna natin si Daphne. Malaya ka na. Now, tignan nyo hindi sinabi dyan na perfect ka na. Ang sinabi dyan, malaya ka na. Naintindihan nyo yung pagkakaiba? Hindi sinabi na perfect ka nung nasa iyo ang banal na Espiritu. Ang totoo, pinabanal ka na, ginawa ka ng banal ng Panginoon. Pero hindi sinabi na perfect ka, hindi ka nagkamali. Ang sinabi, malaya ka. He who has the Spirit is free, has liberty. Malaya yung merong banal na Espiritu. Pagdating sa 18, tignan ninyo. At dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon, at ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu, ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya.
Naintindihan ba nyo? Lumapit ka sa Panginoon, naliwanagan ka, pinalaya ka, ngayon, unti-unti kang binabago ng Panginoon. Unti-unti kang kinikilos ng Panginoon para maging katulad Kanya. So, pagka may isang kapatiran na nag-i-struggle, huwag niyong paalisin sa church. Pag may isang kapatiran na palaging nangihina, huwag niyong paalisin, lalo niyong palapitin sa Panginoon. Tuloy lang sa Panginoon, kapatid. Sumuko ka lang sa Panginoon. At unti-unti makikita mo, nung isang buwan na, ganun ang ginagawa ko ngayon, hindi na. Pagkaraan ng 6 months, teka, parang hindi na ako masaya dito sa mga ginagawa ko. Pagkaraan ng 1 taon, another improvement. Sabi sa King James, from glory to glory, mula sa kaluwalhatian, tungo sa kaluwalhatian. Ibig sabihin, nagdadagdag ang Panginoon sa iyo habang nagpapatuloy ka sa Kanya. Ganyan din ang sinabi ng Panginoong Jesus sa aklat ng Juan, chapter 8. Juan, chapter 8. Ang bagong buhay, hindi ibig sabihin na, granted, meron po talagang mga kapatiran na nakakaranas sila ng instant transformation. Ngayon, hirap na hirap sa lahat ng bisyo, kinabukasan, wala agad lahat. Meron naman ng mga tao na unti-unti, as you go along, unti-unti, nawala na yung ganito. Sumunod, nawala yung ganito. Meron ng iba, ang tagal bago makasuko sa Panginoon. Ang tagal bago mawala yung mga bagay na hindi karapat-dapat. Pero pagdating sa dulo, bumigay din. Dito ko lang, pagbasa ko lang dito, Pastor. Isang basa ko lang. Juan chapter 8, verse 31 to 32. Sabi rito, sinabi ni Jesus sa mga taong sumasampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo. Tandaan natin yon. Verse 32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang, magpapalaya sa inyo. You shall know the truth and the truth shall set you free. Pero paano mo malalaman yung katotohanan? Kailangan merong pagpapatuloy. Kailangan magpatuloy ka sa Panginoon. Kaya pagka may mga kapatid na hirap, ang lagi ko lang sinasabi diyan, tuloy lang sa Panginoon. Huwag mong pansinin yung sinasabi ng mga tao, tuloy ka lang sa Panginoon. Kilala ka ng Panginoon, alam ng Panginoon na nag-i-struggle ka, continue in the Lord. Okay, balik tayo. Efeso chapter 4. Verse 20, 21. Hindi ba't alam na ninyo ang tungkol kay Jesus? At bilang mga mananampalataya niya, hindi ba't naturuan na kayo ng katotohanang nasa Kanya? Kaya talikuran nyo na ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masamang hangaring na dumadaya sa inyo. Talikuran nyo na, sabi ni Apostol Pablo, na kay Kristo ka na. Talikuran mo na yung dati mong pagkatao. Yung pagkatao mo raw yun dati, yun ang nagpapahamak sa iyo. Kaya talikuran mo na yung dati mong buhay. Huwag na huwag kayong maniniwala pag kami nagsabi sa inyo, may biyaya na ang Diyos, covered ka na ng biyaya. Kaya kahit nandun ka sa dati mong pamumuhay, dahil nabago ka na, holy ka na. May nag-i-English pa positional holiness, nakaposisyon. Wala naman yung word na position sa Bible Ginawa kang banal ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu dahil may banal na Espiritu na naninirahan sa iyo. Kaya, isa kang banal na tahanan ng Panginoon. So ngayon, ginawa kang banal na tahanan. Ang gusto ngayon ng Panginoon, linisin niyang tahanan na yan from the inside out. Talikuran mo yung dati mong pagkatao. Huwag kayong maniniwala, mga kapatid. Kahit ano na gawin mo, wala nang problema yan. Hindi. Ang kailangan mo, gawin mo yung dapat ginagawa ng anak ng Diyos. Maging tulad ka ni Kristo. Talikuran nyo ang dati nyong pagkatao. Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Pumunta kayo sa aklat ng Galatia, atras lang kayo. Galatia chapter 6. Paubos na yata ang oras natin. Galatia chapter 6 verse 7 and 8. Galatia chapter 6 verse 7 and 8. Sabi rito, huwag ninyong linlangin ang sarili niyo. Ang Diyos ay hindi madadaya ninuman.
Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang aanihin niya. Verse 8. Minsan akala natin ito sa pagbibigay lang eh. Oh, pwede mo yung i-apply sa pagbibigay. What you sow, you shall reap. Pero verse 8, tignan nyo yung binabanggit dito. Kung ang nasa ng laman ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Pero kung ang banal na espiritu ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa espiritu ang buhay na walang hanggan. Puro mga Kristiyano na kinakausap dyan. Na nasa Panginoon ka na, nasa iyo ang banal na espiritu, kaya ang sundin mo na yung udyok ng banal na espiritu sa inyo. Verse 17 at 18 ng Efeso chapter 14, huwag mo nang pakikinggan yung mga kaibigan mo. Yung mga kasamahan mo dati sa dati mong buhay, wag na sila ang pakikinggan mo. Ang pakikinggan mo na, the voice inside, yung tinig sa loob mo, yung Espiritu ng Diyos na ipinagkaloob sa iyo, yun na ang pakinggan mo. Doon ka na sumunod. Nakakagulat, na meron pala sa Efeso na ganyan, namumuhay ng double life. Namumuhay ng buhay kay Kristo, namumuhay ng buhay sa sanlibutan. Hindi po pwede. One has to give. Kinakailangan isuko yung isa. Either tatalikuran mo si Kristo o tatalikuran mo yung dati mong buhay. And again, may mga tao dyan na nag-i-struggle, Pastor, hindi ko kaya, hirap na hirap ako. Magpatuloy ka lang sa Panginoon. Magpatuloy ka lang sa Panginoon. Ang hindi dapat nakaisipan ay ganito. Kahit na ganito ako, basta magpapatuloy ako, hindi na ako kailangan magbago. Hindi, yun ang mali. Ang tama ay, Lord, struggle ako, pero magpapatuloy ako sa inyo. Alam ko kayo ang tutulong sa akin. Sabi ko minsan doon sa isang kapatiran na nahihirapan sa isang bagay. Sabi ko sa kanya, patuloy ka sa Panginoon at makikita mo yung hindi mo kayang gawin ng Panginoon ang gagawa. Tutulong siya sa iyo. Babaguhin ka ng Panginoon. Amen? Amen. No? Kalimutan na yung dating buhay. Tingnan sa Galatia chapter 6, chapter 5 naman. Kanina chapter 6, ngayon chapter 5. Galatia chapter 5. Verse 16. Galatia chapter 5, verse 16. Sabi rito, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na espiritu para hindi nyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Mamuhay kayo ayon sa nais ng banal na espiritu, hindi na ayon sa gusto mo. Meron ng Holy Spirit doon sa loob mo. Verse 17, sapagkat ang nasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu at ang nais ng Espiritu ay laban sa nasa ng laman, magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi nyo magawa ang gusto nyong gawin. No? Sundin mo yung gusto ng banal na Espiritu. Nung wala ka pa sa Panginoon, pagka gumawa ka ng mali, masaya ka pa, okay lang. Sige, susunod uli. Pagka gumawa ka ng kasalanan, nakakatulog ka na mahimbing, masaya ka pa, post ka pa, feeling happy. Ang saya ng araw ko ngayon. Pero nung nasa Panginoon ka na, at ang banal na Espiritu ay nasa sa iyo, every time na nakakagawa ka ng mali, hindi ka sumasaya, nalulungkot ka, uneasy ka, hindi ka mapalagay, no? Hindi ka makatulog, hindi mo alam kung ano gagawin mo. Hirap kang mag-pray, natatakot ka mag-pray, there's something, bakit? May bagay na nasa sa loob mo na incompatible sa sin, sa kasalanan. May nakatira sa iyo, hindi pala bagay. Ang banal na espiritu na nakatira sa iyo ay hindi po pwedeng makisanib sa kadiliman ng mundo. Kaya ikaw, kahit hindi alam ng pastor, tingnan mo, kahit walang magsabi sa iyo, kahit walang mangumbikta sa iyo, kahit ikaw lang ang mag-isa na nakakaalam ng ginawa mo, hindi ka mapalagay. Bakit? There is this witness inside of you. Anak ka na ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Tagapagmana ka na. Kaya, yun yung umuudyok sa iyo, anak. Hindi ganyan. Hindi ganyan. Ngayon, sasabihin ng kaisipan mo, hindi, pwede yan. May biyaya ka na. Sasabihin ng banal na anak na kita. Ito ang dapat nating gawin. Tumulong ka sa akin. Work with me. Anak, work with me. Panginoon, hirap po ako. Patawarin niyo ako. Sige anak. Okay, sa susunod, ganito ha. Opo, Panginoon. Work with the Lord. Continue in the Lord. Amen? Naintindihan niyo po ba? Balik tayo, Efeso chapter 4. Verse 23.
Efeso chapter 4 verse 23, baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali, ipakita nyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Ito na naman yung kalaban ng mga nangangaral. Sabi ng mga nangangaral, hindi mo na kailangan ng ebidensya. Ang ebidensya ay si Jesus. Hindi mo kailangan patunayan na ikaw ay sa Panginoon. Hindi mo kailangan patunayan sa mga tao. Basta mag-relax ka lang sa Panginoon. Mga kapatid, ano sabi rito? Baguhin nyo ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ipakita nyo. Ano ibig sabihin ng salita na ipakita? Hindi ko na kailangan ipakita, basta nasa biyaya ako. No? Let your light so shine before men. Sabi sa Mateo chapter 5 verse 16. Paano ka magiging liwanag sa mga tao? Ano sabi ron sa Mateo 5:16? Magliwanag ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Nagiging ilaw ka pagka gumagawa ka ng mabuti. Mateo 5:16 yan. Pero kung gumagaya ka sa mundo, hindi ka nagiging ilaw, nagiging kabilang ka sa kadiliman. So tanungin nyo sarili nyo ngayon, ano gusto nyo? Maging ilaw o maging kagaya ng kadiliman? Oh, eh di gumawa ka ng tama. Eh di gawin mo yung mabuti. At ulitin natin yung verse 24, ipakita niyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Putulin na natin dito. Itutuloy natin ang chapter 4. Tatapusin natin ang chapter 4. Wala po tayo bukas. Bukas ay Sunday. Ang devotion natin, magdi-devotion kami rito pero hindi ako magbo-broadcast ng devotion. Ang pagpapatuloy ng ating pag-aaral ay sa Lunes po ng umaga. Lunes uli at itutuloy natin yung Efeso chapter 4. Kung meron kayong mga tanong, pwede kayong mag-message at sasagutin ko sa mga susunod na lesson. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat sa inyo sa umagang ito. Napakabuti ninyo. Ako na maraming mga kasalanan at pagkukulang ay binago ninyo. Biniyayaan at pinili. Kaya araw-araw hindi ako titigil na magpasalamat, O Diyos, sa biyayang natanggap ko mula sa inyo at sa pagkagamit ninyo sa akin. Salamat po, Panginoon. Ama, nadalangin ko po na habang pinag-aaralan namin ang inyong mga salita, magkaroon din kami ng kaunawaan bawat isa at magkaroon ng kalayaan na matagal na naming natanggap mula sa inyo na hindi pa nalalakaran ng maraming kapatiran. Dinadalangin ko, magkaroon ng kalayaan sa bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. O, sige Jane, kain na.